pag-aaral ng kasaysayan ng panitikan sa panahon ng Espanyol ay mahalaga para sa ilang kadahilanan. Una, pag-unawa sa kasaysayan at kultura. Mahalaga ito upang maunawaan ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ang panitikan sa panahon ng mga Espanyol ay sumasalamin sa buhay, kaisipan at damdamin ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Pangalawa, ang pagkakakilanlan ng bayan. Ang pag-aaral ng panitikan mula sa panahong ito ay nagpapalalim sa ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Makikita natin kung paano hinumbog ng kolonyalismo ang ating kasalukuyang lipunan at kultura. Pangatlo, pagtuturo ng aral. Ang mga akda sa panahon ng Espanyol ay puno ng mga aral at kwento ng pakikibaka, pananampalataya at pag-asa. Ang mga ito ay maaaring magbigay inspirasyon at magsilbing gabay sa kasalukuyang henerasyon. Pang-apat, pagkilala sa mga manunulat at kanilang akda. Ang panahon ng Espanyol ay nagluwal ng maraming dakilang manunulat at akda na naging mahalagang bahagi ng ating literaturang Pilipino, gaya ni Jose Rizal, Francisco Balagtas at iba pa. Ang kanilang mga gawa ay hindi lamang mahalaga sa larangan ng panitikan, kundi pati na rin sa pambansang kamalayan at kasaysayan. Panglima at ang huli, pagsusuri ng epekto ng kolonyalismo. Sa pamamagitan ng panitikan, mauunawaan natin ang epekto ng kolonyalismo sa ating wika at kultura at pag-iisip. Makikita natin kung paano nagkaroon ng pagbabago o pagkilos laban sa mga banyagang impluwensya. Ang pag-aaral ng panitikan sa panahon ng Espanyol ay hindi lamang tungkol sa mga akda mismo, kundi pati na rin sa mas malalim na pag-unawa sa ating kasaysayan, kultura at pagkatao bilang mga Pilipino.